Magandang araw mga bata, ang paksang pag-uusapan natin ngayon sa EPP ay tungkol sa iba't ibang uri ng negosyo. Ang pagpili sa kung anong negosyo ang papasukin ay isang malaking salik. Kailangang pag-isipan at pag-aralan ng mabuti ang negosyong tatahakin upang ito ay tangkilikin at mapalago. Sa araling ito, pag-aaralan natin ang iba't ibang uri ng negosyo na maaaring tahakin ng sinuman na nagbabalak na maging isang entrepreneur. Tatalakayin din natin kung paano pakikitunguhan ang mga mamimili ng mga produkto o serbisyo nang sa ganun ay patuloy itong tangkilikin. Ang module na ito ay tatalakay sa Aralin 3, ang iba't ibang uri ng negosyo. Ang iba't ibang uri ng negosyo. Sa mga nagbabalak na magkaroon ng sariling negosyo, maraming pwedeng pagpipilian. Dapat na isaalang-alang kung ano ang kailangan ng mga tao upang tangkilikin ang produkto o serbisyong ibinebenta. Sa araling ito, tatalakayin natin ang mga iba't ibang uri ng negosyo na maaaring pasukin, paano ito tatangkilikin ng mga mamimili upang mapalago ito. Pangarap ng marami ang magkaroon ng sariling negosyo para makatulong sa kabuhayan ng mag-anak o pamilya. Sa pagpili ng negosyong papasukin, nararapat lamang na pag-isipan ito ng mabuti upang magtagumpay. Sa araling ito, tatalakayin ang iba't ibang uri ng negosyo na maaaring pasukin ni numan. Aalamin din natin kung paano ang tamang pakikitungo sa mga mamimili o consumer upang patuloy na tangkilikin ang isang negosyo. Ano ba ang negosyo? Anumang gawaing pang-ekonomiya na naglalayong kumita. Yun talaga ang dahilan kung bakit tayo nagnenegosyo. Ang tayo ay kumita. Ano ba ang negosyo? Mga gawaing nakakalikha at nagbebenta ng produkto o serbisyo na tumutugon sa pangangailangan ng tao. May dalawang uri ng negosyo. Kung ikaw ay nagnanais na magkaroon ng negosyo, ito ay may dalawang uri. Una, negosyong nagpo-produce ng mga produkto. At pangalawa, negosyong nagkakaloob ng serbisyo. Paano ba ang tamang pakikitungo sa mga mamimili? Sa mga sari-sari store o mga nagtitinda sa inyong lugar, napansin ba ninyo kung paano nakikitungo ang mga tindero sa mga mamimili? Sa tingin ninyo, nakakatulong ba sa pag-asenso ng isang negosyo ang pakikitungo ng nagmamay-ari ng negosyo sa mga namimili? Narinig ba ninyo ang salitang personal touch? Ano sa palagay ninyo ang ibig sabihin ng katagang iyan? Tingnan ang mga word strips. Saan kadalasan natin naririnig ang mga ito? Anong ipinapakitang kaugalian ng mga salitang ito? Magandang umaga. Ano po ang bibili ninyo? Salamat po sir, bakit balik po kayo? Dito po ma'am, may bakante na upuan. Magandang araw, tuloy po kayo ma'am. Ang magalang at magiliw at pakikitungong sa mga mamimili o customer ay nagpapakita ng personal touch. Sa isang negosyo, kailangang masiyahan sa produkto o serbisyo ang mga mamimili upang patuloy na tangkilikin ang iyong negosyo. Iba't ibang uri ng negosyo. Subukin natin ito ngayon. Sabihin kung tama o mali. Kinakailangan sa negosyo ang tapat na serbisyo. Ikalawa, dapat pag-isipan at pagplanuhan muna ang mga negosyo bago ito umpisahan. Ikatlo, iba-iba ang negosyo sa ating komunidad dahil iba-iba rin ang pangangailangan ng mga customer. Ikaapat, hindi kinakailangan ang kalidad ng isang produkto, basta mura ito. Sa panahon ngayon, malaki ang naitutulong ng social media para makilala ang mga negosyo o produkto. Ika-anim, kinakailangan ang mabuting pakikitungo sa mga customer sa lahat ng pagkakataon. Kinakailangan
Kung mayaman ang customer, espesyal na serbisyo at pakikitungo ang dapat ibigay sa kanya. Magalang na pakikitungo at may ngiti sa mga labi ang dapat na serbisyo ng bawat negosyante sa kanilang customer. Ikasyam, ang mga negosyo sa ating komunidad ay naaayon sa pangangailangan ng mga mamimili. Dahil sa pandemyong dulot ng coronavirus, ipinagbabawal na ang online business. Ilan kaya ang nakuha mong score? Magbalik tanaw tayo tungkol sa entrepreneur. Sabihin kung tama o mali. Ito ba'y ugali ng isang entrepreneur? Matipid, mataas magpresyo, walang tiwala sa sarili, matatag ang loob, magaling makisama sa customer, maparaan, mahiyain, mapagkakatiwalaan, mahusay magplano, masipag. Ngayon, ano ba ang negosyo? Ang negosyo maliit ay matatagpuan sa maliit o malaki na pamayanan. Ito ay natutugunan ang ating mga pangangailangan. Katulad ng pagbibenta ng mga pagkain. Ang iba naman ay mga kagamitan, iba't ibang uri ng mga kagamitan. Meron naman nagbibigay ng serbisyo na pagkain. Ang iba ay nagbebenta ng gamot para sa mga may sakit o karamdaman. Ang iba ay mga damit, mga produkto tulad ng mga kagamitan sa kusina at iba pa. Tama, kapag sinabi mong negosyo, ito ay tinutugunan ang pangangailangan ng ating komunidad o pangangailangan ng customer o kung yung anong hinahanap ng mga customer. Dapat ito ay naibebenta. Kaya nga dapat alam mo kung ano ang hinahanap na ng mga customer. May isa pa tayong uri na ibinibigay. Ito yung tinatawag nating serbisyo. Kung kanina, mga produkto yun, meaning to say, nagagamit. Ito naman serbisyo. Ano naman kaya itong serbisyo ng negosyo? Katulad ng paglalaba o yung mga laundry shop. Siniserbisyuhan nila tayo. Imbes na tayo ang gagawa, sila ang gagawa kapalit ng bayad. Vulcanizing shop. Imbes tayo ang mag-aayos ng ating mga sasakyan dahil hindi naman tayo masyadong marunong yan, sila na lang ang gagawa nun. Tawag nun ay serbisyo. Paggugupit o katulad sa mga lalaki, ang mga babae kaya nagpupunta sa barbero o sa mga parlor. Kasi ang binabayaran natin sa kanila ay ang kanilang talento. Kaya nga serbisyo, ipinakikita nila ang talento, husay sa kanilang ibinibigay. At kailangan nating bayaran kasi yun ang kanilang ginawang negosyo. Tapos, may lakas o kaalamang entrepreneur. Katulad ng mga sirang sapatos, paglilinis ng sapatos, o di kaya pagbili ng mga bagong sapatos. Katulad ng pagpunta sa parlor, yan ay serbisyo. Mga laundry shop, napag-usapan natin ito kanina. Ang serbisyong ipinagkakaloob nila ay paglalaba ng ating mga maruruming damit. Ito naman, pagtatahi ng mga sira o di kaya mga uniforme natin. Tinatahi nila. School bus, anong serbisyong binibigyan ng school bus? Tama, inihahatid tayo sa ating mga school. Tandaan, sa negosyo, tayo ay pwedeng mag-alok o magbenta. Pwede din tayong magbigay o maghatid ng serbisyo. Subukin natin, basahin at alamin. Tulad dito, magandang umaga po, pasok po kayo. Ma'am, sir, ano pong order ninyo? Maraming pong salamat sa pagpunta, sa uulitin po. Ingat po kayo, ma'am, sir, balik po kayo. Tama, ito ay nagpapakita ng respeto sa ating mga customer. Dapat magiliw tayo.
Dapat marunong tayong umaki sa kanila sa pamamagitan ng pagpapakita ng paggalang sa kanila para tangkilikin din nila ang ating negosyo, yung mga serbisyo o di kaya'y produktong ating ipinagkakaloob sa kanila. Subukin natin. Ilan sa mga uri ng negosyo sa ating bansa ay nakasulat sa loob ng kahon sa ibaba. Isulat sa bawat tatsulok sa bagon ng tren kung ito ay negosyong nagbibigay ng serbisyo at isulat naman sa mga tatsulok ng mga truck kung ito ay naghahatid ng produkto. Titik lamang ang isusulat. Narito. Meron tayong panaderya, beauty parlor, milk tea house, mamihan at lugawan, electronic repair shop, sari-sari store, massage and spa parlor, furniture shop, vulcanizing shop, watch repair shop. Ilagay sa tamang paglalagyan ang mga ito. Ito kaya, subukin natin ito mga bata. Ano kaya ang maaaring ibigay ng isang supermarket sa atin? Tama, iba't ibang produkto. Dito kaya, nagbibigay produkto ba ang hair and beauty salon? Hindi. Ang ipinagkakaloob nito ay serbisyo, yung pagpapaganda. Ano ba ang dapat tandaan? Dapat may maayos na pakikitungo. Subukin natin ito. Isulat kung anong produkto o anong serbisyo ang ibinibigay ng mga sumusunod na negosyo. Magbigay ng 2 sagot sa bawat bilang. Subukin natin. Lugawan ni Bro, The Generic Pharmacy, Mang Juan's Vulcanizing Shop, Spa Salon ni Susie, Reyes Cutters, Save More, Cebuana, Pure Gold, Jollibee, Bayad Center. Tumpak ang iyong mga sagot. Saan kaya maaaring ilagay ang mga negosyong ito? Pwede kaya sa tabi ng dagat o ilog, tabi ng paaralan o tabi ng plaza? Sa tingin nyo yung school and office supplies, saan kaya ito? Isip-isip. Yung swimwear shop, saan kaya ito? Yung Lotto outlet. Ito kaya, souvenirs gawa sa mga shells, saan kaya ito pwedeng ilagay? Yung uniform shop, saan kaya pwede? Yung pet o clinic shop, barberia, at hotel and restaurant. Magaling mga bata! Isa-isip natin, maraming pagpipilian ang sinumang nagnanais na pumasok sa isang negosyo. Isa-isip lamang ang kung anong negosyo ang kailangan ng mga tao, produkto man ito o serbisyo. Sa anumang uri ng negosyo na papasukin, importante ang mabuting pakikitungo sa mga mamimili o customer. Nang sa ganon ay patuloy nilang tangkilikin ang produkto o serbisyong iniaalay natin. Sana ay may natutunan tayo sa ating isinagawang pag-aaral at pagtatalakay sa iba't ibang uri ng negosyo. Hanggang sa muli mga bata, paalam!